Sunod-sunod yata ngayon ang pagpapakamatay o pagpapatiwakal lamang kababayan natin sa ibang bansa na hindi kinakaya ang mga problema. Yung isa ay nagpakamatay o nagbigti sa bansang Kuwait dahil nalaman na may kabit ang kanyang mister sa Pilipinas. Yung isa naman ay bali-balita ng mga kababayan natin sa bansang Hong Kong na nagbigti din dahil sa pinansyal na problema. Eto naman guys, bago sa bansang Saudi Arabia, nakuha ni DJ Sordo Salanap na ito yung madalas na nilalapit ang mga problema ng mga OFW sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia. At eto na nga, ayon sa kanya, isang kababayan nating OFW ang natagpuang patay sa kanyang kwarto at pagbibigti din ang ginawa para tapusin ang buhay ng kawawa nating kababayang OFW. Hindi niya nakausap. Hindi niya nakausap. Hindi niya lang siya nakausap. Anong oras ng trabaho niya? Gabi o araw? Hindi rin namin na lang. Hindi rin. Kayo po, okay lang po ba kaya? Na huwag natin gagawin ito ha, yung mga ganitong bagay. Ano? Sarap mabuhay eh. Yan. Oo, kasi baka wala siguro siya nakakausap. No, bago lang pala siya. Wala kami masyadong idea, bago lang kasi siya eh. Si ate nga na ano dito sa flat holder dito, bigay lang ng pambayad. Wala nang solusyon. Kasi ibig sabihin din siya nakabayad kasi bago pa lang. Hindi, nagbayad lang. Bayad naman. Lang. Wala nang ibang communication na ano. Hindi nga alam namin ang pangalan, hindi namin alam eh. So ito, flat sharing ito. Tahimik naman eh, wala namang problema para kausapin siya. Okay naman, wala namang problema. Parang tinding problema siya. Personal. Ano? Saan yung si ano? Hindi kasi nasa police station pa siya ngayon eh, no? Kasi dati na. Kaya lang naman nga kasi hindi yung mura. Ikaw saan ka pupunta ngayon? Saan ka trabaho? Trabaho nga ako sana, hindi nga lang ako napunta pa kasi nga doon sa nangyari. Dahil sa nangyari, ito umaga. So, yun ako lang. Bro, samahan ko dito. Ito ka. So, ito po yung mga gamit niya. So ito po kasama po natin dito, no, mga ka-flatmate po niya. Sa siguro daw. Mga ka-flatmate po niya, ito po yan, ha? May dugo pa? Ayun, lumabas sa review siguro niya. Kasi dyan ang tapat na mukha niya eh. Yan. Yan ang tapat na mukha niya eh. Sabi nakabalandra siya doon, nakaharap siya doon. Sa pader. Oo, yun ang gusto kong itatanong kasi yun nga, kung undocumented ito, kung documented kasi, tulad nito. Ayun, hindi ano namin alam. Hindi, yun eh. Nakita doon sa bag. Tapos wala naman, hindi naman kami nagtanong. May kama siya, nakita naman ng polis. May kama siya. Oo. May kama yan, probably malamang tumakas or something ano. Pero hindi natin alam ano, mga katropa po natin, kaya speculations po ito. Pero ibig sabihin may kama ito. Lahat naman may kama eh dito. Pero nga lang, tanong baka ito ay expired na o... So, nag-home care po siya. Opo, yun yung pagkaalam namin. Kukunin ko na yung buong detalye. Kasi tinawag ko ito ngayon sa embassy na eh. Sabi nila, kuya, kasi pakikuha na dito lang sa yung amin, buong hanggang detalye. hindi ka nakaka-istorbo ng kapitbahay, wala, di ka namin pagkakailan. Maliban lang, pag may makita ka ding mga tao na labas-masok na gano'n, parang kakausapin, wala naman. Wala naman. Minsan may mga babae. Kasi dito lang pala lang sa bungad ng pagbungad mo, ito na yun. Tsaka hindi mo mapapansin talaga pag nasa loob ka. Wala, hindi mo mapapansin. Kaya nagulat na lang eh. So ito po yung dugo pala dito, may nakita sila. Kasi po, ibig sabihin nakita, pagpasok, bro, ano mo sa akin, i-demonstrate mo. Itong area na to. Dito siya nakaharap? Yes. So ang tanong, napakataas na, gumamit siya ng upuan, di na. Upuan, tsaka dito, tumutong siya. Planado nga eh. May upuan dito? Dito? Ditong area na to? Oo, may upuan pa yan. So, sa palagay nyo, nung pinasok nyo ngayon, walang sinabing pulis kung mga anong oras nangyari? Hindi na nagtanong sa kanila. Kumbaga, sila lang yung kung gabi? Gabi ba siya umuwi? Ganon? Hindi. Namin yan, minsan... Kasi ako dalawang bis ko lang nakita, umaga. Pag pumasok ka dito, ito yung lugar niya. So, 2 months pa lang siya dito, lumipat. Ito yung lugar, may rep siya dito. Itong tinuturuan ko, may isa siyang upuan dito. Brad, ito ba yung upuan na ginamit niya? Brad?
Boss! Ito yung upuan na ginamit niya. Ito. Yan yata. Ito yung upuan. Oh, yan nga. So ito yung upuan na ginamit niya. No, ito no. Tinabi niya dyan. Sabi niya, dyan sa... Mataas ito, tita eh. Mataas ito. Ayan o. So nasa 8 meters siguro ito. At saka ito yung talsik ng dugo niya. Boss, antayin niyo lang po si Teresa kasi may pasok din ako. Pabalik. Sige, pabalik na ba siya? Hindi naman sila honest. Babalik agad yun. Sige. Ang importante, nakuha na ng detalye. Parang ako na. So marami dito sila sa mga kaibigan po natin, Filipino communities, Filipino. Ito yung yung flat lang, pero hindi to Filipino areas kasi mix na dito. So hindi nga sila magkakausap-usap kasi pag alam mo naman dito pag sa Saudi kasi o pag sa Middle East ka lang pag nagtatrabaho, mga kasama-sama, mga kaibigan, mga kababayan po yan, dire-diretso lang. Magkwentuhan sila minsan siguro, pero sa kanya kasi bungad siya, dito siya bungad. So, bungad ang sa kanya. Maganda naman kung makikita mo dito kasi ang caretaker dito, secured naman sila. Ayun, always double lock. So, ibig sabihin, sa gabi nga siguro nilalock naman talaga dito kasi hindi mo naman maano din pag araw ito. Marami din magnanakaw sa mga area na ito. Guys, kapag may problema tayo or kayo sa ibang bansa, alisin nyo sa isipan nyo ang choice na pagpapakamatay para malutas lang ang problema. Dahil nga lagi natin sinasabi na never naging solusyon ang pagpapakamatay. Siguro mahina lang ang pananampalataya nyo or panalangin sa nasa taas, kaya nyo yan nagagawa. Panoorin nyo yung original video na ilalagay ko sa description or sa pinned comment ng video na ito. Masarap pa rin mabuhay na lumalaban. Oo nga't nakaka-stress talaga ang buhay lalo na kapag punong-puno ka ng problema. Pero guys, kapag may pinagdadaanan kayo, ay humanap kayo ng makakausap o kaya naman ay humingi kayo ng guide sa taas. You are my